Values Education 10, Term 1, Learning Competencies 6C, na isa sa kilos ng wasto at mapayapa ang sariling paninindigan sa karapatang pantao tungo sa makatarungang pamayanan. Ang pagsasakilos ng paninindigan ay hindi nangangahulugang paggamit ng dahas o agresibong pakikipag-away. Ang ating layunin ay magdala ng positibong pagbabago sa pamamagitan ng matalinong pagkilos at pakikipagkapwa-tao. May limang pangunahing paraan tayo: edukasyon, organisasyon, protesta, dialogo, at paggamit ng media. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga mapayapang hakbang ay mas malamang na magtagumpay sa pagbabago ng sistema kaysa sa karahasan. Pag-aaral at pagpapalaganap ng impormasyon. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Hindi ka makapaninindigan kung hindi mo alam ang iyong ipinaglalaban. Maging edukado sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig sa mga eksperto tungkol sa Universal Declaration of Human Rights. Huwag solohin ang alam. Maaari tayong mag-organisa ng mga workshop upang turuan ang ating kapwa kung paano protektahan ang kanilang sarili. Halimbawa, ang mga klase o seminar sa paaralan ay mabisang paraan upang mamulat ang mas maraming kabataan. Pagkilos sa pamamagitan ng mga organisasyon. Mas malakas ang boses kapag tayo ay nagkakaisa at organisado sa ating mga hakbang. Ang pagsali sa mga NGOs ay mabisang paraan dahil mayroon silang sapat na karanasan at kagamitan para sa advokasya. Sa pamamagitan ng mga grupong ito, ang iyong munting boses ay umaabot sa mas malawak na saklaw ng lipunan. Halimbawa, ang pakikibahagi sa mga kampanya ng malalaking organisasyon ay nagbibigay ng proteksyon sa mga biktima sa buong mundo. Mapayapang protesta at advokasya. Ang mapayapang protesta ay isang paraan upang ipakita ang ating pakikiisa sa isang issue ng walang gulo. Mahalaga ang koordinasyon sa mga otoridad upang masiguro na ang ating aktibidad ay mananatiling ligtas para sa lahat. Ang hindi marahas na pagkilos ay nagsisilbing paalala na ang katotohanan ay may sariling lakas na hindi nangangailangan ng dahas. Isang halimbawa nito ay ang Candlelight Vigil, na isang tahimik ngunit makapangyarihang paraan ng pagbibigay pugay at kamalayan. Dialogo at diplomasya. Sa halip na komprontasyon, mas mainam ang diplomasya o ang mahinahong pakikipag-usap sa mga namumuno. Ang pagpunta sa mga opisyal ng gobyerno ay isang paraan upang maiparating ang ating mga hinaing at mungkahi para sa ikabubuti ng lahat. Ang dialogo ay nagbubukas ng pinto para sa mga solusyong pinagkasunduan at hindi idinadaan sa pilitan. Halimbawa, ang pagpulong sa inyong barangay council ay isang mabisang paraan upang tugunan ang diskriminasyon sa inyong lugar. Paggamit ng media at social media. Sa modernong panahon, ang iyong social media account ay maaaring maging katuwang sa iyong advokasya. Gamitin ang internet upang magpalaganap ng tamang impormasyon at magpakita ng suporta sa mga karapatang pantao. Ang pagpo-post ng mga makabuluhang artikulo ay maaaring mag-udyok sa iyong mga kaibigan na maging mulat at magbago rin. Halimbawa, ang isang vlogger na nagsusulat tungkol sa karapatan ng mga katutubo ay nakatutulong upang maipaalam sa publiko ang kanilang kalagayan. Ngayon ay dadako na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating aralin, ang inyong performance task. Ang unang hakbang ay ang pagpili ng issue. Huwag kayong malito. Tingnan nyo lang ang mga balita o ang sarili ninyong komunidad. Meron bang bullying sa school? Yan ay issue sa sibil. Meron bang diskriminasyon sa mga LGBTQ+ o mga katutubo nating kababayan? Yan ay sa panlipunan. Kung ang concern mo naman ay ang kabuhayan o sahod ng mga manggagawa, pasok yan sa ekonomiko. At kung ang problema ay basura o ingay na nakakaabala sa klase, yan ay kolektibo. Pumili ka ng issue na talagang nararamdaman mo ang bigat dahil doon magmumula ang lakas ng iyong paninindigan. Pagkatapos ninyong pumili ng issue, dadako na tayo sa ikalawang hakbang. Pumili ng format. Dito nyo nagagamitin ang inyong galing. Kung ikaw ay artistic, gumawa ng poster slogan. Siguraduhin na hindi lang problema ang nandoon, kundi pati ang mapayapang solusyon. Para sa mga mahusay magsulat, gumawa ng open letter. Sumulat ka sa iyong principal o kapitan, ipaliwanag mo ang iyong hinaing sa loob ng 2 hanggang 3 talata. At para sa mga komportable sa harap ng kamera, mag-record ng video statement.
Isang minuto lang, maging mahinahon pero direkta sa iyong punto. Para sa mga makata, subukan ng spoken word poetry o isang maikling kanta. Iparinig ang inyong boses sa loob ng 30 hanggang 60 segundo. Maaari ring editorial cartoon o digital art. Ipakita mo sa iyong guhit kung paano mas malakas ang dialogo at edukasyon kaysa sa anumang uri ng dahas. Ano man ang mapili ninyo, ang goal natin ay magmulat ng mata ng iba gamit ang inyong pagkamalikhain. At ang panghuli na dapat tandaan, ito ba ay wasto at mapayapa? Ito ang pinakapuso ng ating performance task. Dapat malinaw sa iyong gawa alin sa 5 paraan ang ginamit mo. Nagbibigay ka ba ng edukasyon o nananawagan ka ba ng dialogo? Hindi tayo naghahanap ng away. Ang layunin natin ay positibong pagbabago. Ipakita natin ang boses na ang kabataan ay matalino, maayos at may galang sa dignidad ng kapwa. Sa huli, ang inyong gawa ay patunay na kaya nating bumuo ng isang makatarungang pamayanan sa paraang mapayapa. Para naman sa inyong grado, heto ang pamantayan sa pagmamarka. Nilalaman, 40%. Pamamaraan, 40%. Pagkamalikhain, 20%. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!